Magandang gabi mga kaistorya. At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. At ngayon, ang kwentong ating babasahin ay may pamagat na teacher ko, ang ex-boyfriend ko. Itago niyo na lang po ako sa ngalang Abby, 22 years old. Hanggang ngayon, sumasagi pa din sa akin ang una kong pag-ibig sa mura kong edad. College si Erwin nung makilala ko at education din ang kursong kinuha niya. Pareho kaming gagraduate nung mga panahon yun. Siya, gagraduate ng college na Magna. At ako, gagraduate ng senior high school. Sobrang saya namin nung mga panahong yun. Hindi namin sukat aakalaing kinaya namin lahat ng pagsubok na dumating sa amin. Ang relasyon namin noon ay gaya lang din ng karaniwang magkasintahan. Puro saya, puno ng pangarap, at punong-puno ng mga pangakong di na maghihiwalay. Tanda ko pa nung sinabi niya, kung sakali mang mapagod kami sa isa't isa, naway, wag naming kalilimutan kung paano kami nag-umpisa. Kung gaano kasaya kami noong mga panahong magkasama pa. Pero isang araw ay nagbago ang lahat nung may biglang tumawag sa cellphone ni Erwin. I don't know, but I felt uncomfortable when he answered the incoming call. Dahil kita ko sa mga mukha niya ang pagkagulat nung sinagot niya ang tawag. Batid kong may problema, ngunit nanahimik lang ako sa isang tabi. Pagkababa ng cellphone niya ay ramdam kong di na siya mapakali. Maya-maya pa ay kinausap niya ako sa lugar kung saan walang makakarinig. Kinakabahan sa ipagtatapat niya, ngunit pinilit kong kumalma. Maya-maya pa ay sinabi niyang may nabuntis siyang babae. Ayaw gumana ng utak ko nung oras na yon. Ano daw? Tanong ko ulit sa kanya. May nabuntis ako, mahal. Pag-uulit niya sa sinabi niya. Buhahahaha. Pilit kong tumawa at sinabing, nagbibiro ka lang, Erwin, di ba? Pero mali ako nung nakita kong seryoso ang mukha niya. Walang pagsisisi sa mga mata niya nung sinabi niyang may nabuntis siya. Alam kong tunay ang mga sinasabi niya base sa mga paliwanag niya, ngunit ayokong tanggapin ang mga paliwanag niya na kesyo daw nalasing siya at yung babae niyang kaklase ang unang gumalaw ng baso. Ayokong makinig sa mga paliwanag niya. Bakit? Bakit, Erwin, ha? Bakit mo nagawa sa akin to? Anong nangyari sa atin? Asan na ang mga pangako mong di mo ko lolokohin, ha, Erwin? Iyak ko habang pilit na kinakausap siya. Kulang pa ba ako, ha? Anong kulang sa akin, mahal? Iyak ko pa din habang siya nakayuko lang at umiiyak na din.
Papaanong nakalimutan mong mahal mo ako? Ni minsan, di ako nagkulang. Alam mo yan. Kaya, papaanong nagawa mo akong lokohin? Ang sabi mo'y, saka na tayo gagawa ng bata. Kapag graduate na din ako ng college. Bakit di mo ko inisip nung ginagawa niyo yan? Huwag mong idadahilan ng alak sa pangyayaring ginusto mo din. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hanggang dito na lang ang relasyong ito. Naway maging masaya kayo ng mapapangasawa mo. Ng mga sandaling yun, hinang-hina na ako. Ang dami kong gustong isumbat. Ngunit sa di malamang dahilan, ay bigla na lamang akong napagod. Oo, napagod ako. Napagod akong kakaisip kung anong kulang sa akin. Napagod akong sa mga problemang di na yata matapos-tapos. Pero ang buhay ay di humihinto kahit gaano pa kasakit ang ipinararamdam sa akin ng mundo. Araw-araw, ipinapaalala sa akin ng mga karanasan ko na hindi ako pwedeng sumuko dahil lang sa nasaktan ako. Hindi ako maaaring huminto sa pag-aaral dahil lamang nasaktan ako. Maaaring di ako agad makakabangon sa sakit. Ngunit ang mahalaga ay sinusubukan kong maging matatag sa hamon ng buhay. After graduation, road to college na ang naging desisyon ko. May mga pagkakataong may mga kalalakihan ding nagpupumilit na makapasok sa buhay ko. Ngunit, ako na ang nagbibigay ng motibo ng hindi pagkagusto. Dahil hanggang ngayon, minumulto pa din ako ng ex kong alam kong may asawa na. Last year ko na ngayon sa college at alam kong magiging mahirap para sa akin ang taong ito. Ngunit laban lang, hindi tayo pwedeng sumuko. Laking gulat ko na lamang nang mapagtanto kong professor ko sa isang subject ang ex ko. Ang lalaking dumurog sa puso ko.